thank you kasi hindi na yung mga damuhan sa kalabaw yung mapagkakantahan ko. Sino nga ba si Bugoy Drilon bago pa man siya nakilala ng buong bansa? Bago ang spotlight, bago ang palakpakan, bago ang mga viral performances na nagpaiyak sa maraming tagapakinig, may isang batang lalaki sa probinsya na tahimik na nangangarap habang nakatapak sa putik ng bukid. Hindi siya ipinanganak na may koneksyon sa showbiz. Wala siyang manager, walang studio, at lalong walang kasiguraduhan kung saan siya dadalhin ng buhay. Ang mayroon lang siya noon ay isang boses na tila may sariling sugat, isang boses na parang may kinikimkim na kwento sa bawat nota. Pero bago ang lahat pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. Paano nagaya, di sinasadya, di kayang magtapat ang puso ko. Sa bayan ng Ocampo, Camarines Sur, isinilang si Rogelio Bugoy Drilon Jr. sa isang simpleng pamilya ng magsasaka. Ang tunog ng kalabaw at hangin sa palayan ang naging unang musika ng kanyang kabataan. Sa lugar na iyon, ang pangarap ay hindi enggrande. Madalas, sapat na ang magkaroon ng maayos na pagkain sa mesa at makapag-aral kahit papaano. Pero sa murang edad, ramdam na niya ang bigat ng realidad. Habang ang ibang bata ay abala sa laro, si Bugoy ay natutong tumulong sa bukid. Maagang namulat sa hirap ng buhay, sa pawis ng magulang, sa limitadong kita, at sa mga gabing hindi sigurado kung may sapat na ulam kinabukasan. Hindi niya ito madalas ikwento ng detalyado, pero sa bawat panayam ramdam ang lalim ng kanyang pinanggalingan. Sa loob ng kanilang bahay na gawa sa simpleng materyales, may isa pang laban na tahimik na nagaganap. Ang kanyang ama, na dapat sana'y sandigan ng pamilya, ay unti-unting nalunod sa alak. Para sa isang batang lalaki, mahirap intindihin kung bakit ang haligi ng tahanan ay nagiging sanhi ng takot at lungkot. May mga gabing umiiyak siya ng tahimik habang naririnig ang sigaw sa kabilang kwarto. Hindi niya alam kung paano haharapin ang galit at awa na sabay niyang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng sakit, natutunan niyang magpatawad, isang aral na madalas niyang binabanggit sa mga sumunod na taon ng kanyang karera. Kung may isang taong naging ilaw sa kanyang madilim na kabataan, iyon ang kanyang ina. Tahimik lang, matatag at walang reklamo. Nagtitinda ng kung ano ang kaya para may maihain sa hapag. Sa bawat araw na lumilipas, si Bugoy ay mas lalong humahanga sa sakripisyo ng kanyang nanay. Doon nagsimulang mabuo ang isang pangako na balang araw babawi siya. Na balang araw, hindi na kailangang maghirap ang babaeng iyon. At doon din nagsimula ang kanyang tunay na sandalan, ang musika. Sa gabi kapag tahimik na ang paligid, kinakanta niya ang mga awit na naririnig niya sa radyo. Walang audience, walang entablado, pero sa bawat kanta, pakiramdam niya ay may nakikinig sa kanya. Para sa batang walang mapagsabihan ng emosyon, ang pagkanta ang naging paraan niya para huminga. Hindi naging madali ang pagiging iba sa probinsya. Dahil sa lambing ng kanyang boses at personalidad, nakaranas siya ng pangungutya. May mga taong hindi maintindihan ang kanyang estilo. May mga nagtatanong kung bakit siya ganito o ganyan. Ngunit imbes na magpatalo, ginamit niya ang bawat salita laban sa kanya bilang gasolina para magpatuloy. Pagdating ng kolehiyo, kinailangan niyang maging working student. Naging janitor siya sa kantin ng universidad, naglilinis ng mesa, naghuhugas ng pinggan, at nagwawalis ng sahig habang pinapangarap ang mas magandang kinabukasan. Maraming beses siyang napagod, maraming beses din siyang muntik sumuko. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Isang araw, habang kumakanta siya sa isang sulok, may nakarinig sa kanya. Isang simpleng papuri ang nagbukas ng posibilidad na hindi niya inaasahan. Bakit hindi ka sumali sa contest? Tanong sa kanya. Tanong na noon ay parang imposible dahil wala siyang pera, wala siyang damit at higit sa lahat, kulang siya sa tiwala sa sarili. Ngunit dumating ang pagkakataon na nagbago ng direksyon ng kanyang buhay. Noong sumali siya sa Pinoy Dream Academy, hindi siya agad napansin. Tahimik lang siya sa gilid parang isang probinsyanong naligaw sa gitna ng mga taong mas sanay sa kamera. Ngunit nang magsimula siyang kumanta, unti-unting nagbago ang tingin ng publiko. My dreams came true when I found you. I found you. Hindi siya ang pinakamaingay na contestant,
pero siya ang may kakaibang lalim sa bawat performance. Sa bawat linggo, mas lalong lumalakas ang koneksyon niya sa mga manonood. Marami ang nakakita sa kanya bilang underdog, isang taong walang kasiguraduhan pero patuloy na lumalaban. Nang dumating ang Grand Dream Night, parang panaginip ang lahat. Mula sa pagiging janitor sa kantin, bigla siyang nasa malaking entablado na pinapanood ng buong bansa. At nang tawagin ang kanyang pangalan bilang Grand Winner, hindi lang siya ang nagtagumpay, kasama niya ang bawat alaala ng kanyang kabataan. Pero ang tunay na laban ay nagsimula matapos ang panalo. Dahil sa industriya ng musika, mabilis ang takbo ng panahon. May mga bagong artist na dumarating, bagong trend na sinusundan ng publiko. May mga sandali na tila bumagal ang kanyang career. May mga taong nagtatanong kung nasaan na si Bugoy Drilon. Sa halip na sumabay sa ingay ng social media, pinili niyang tahimik na magtrabaho. Patuloy siyang kumanta sa live gigs, collaborations at small concerts. Para sa iba parang nawala siya sa mainstream, pero sa totoo lang, doon niya mas nakilala ang sarili bilang artist. Hindi rin naging madali ang kanyang personal na buhay. Ang kanyang relasyon ay naging sentro ng usap-usapan online. May mga sumuporta, may mga kumwestiyon, at may mga bumatikos. Ngunit bihira siyang magsalita tungkol dito. Pinili niyang ipakita ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng musika. Habang nagbabago ang OPM sa panahon ng digital streaming, nag-adapt siya sa sariling paraan. Hindi siya naging artist na habol ang viral fame. Mas pinili niyang gumawa ng musikang personal, musikang may lalim, musikang hindi lang basta para sa charts kundi para sa puso. Sa paglipas ng mga taon, mas naging kalmado ang kanyang presensya. Ang dating batang naghahanap ng validasyon ay naging lalaking mas sigurado sa sarili. Hindi na niya kailangang patunayan ang halaga niya sa pamamagitan ng ingay ng kasikatan. Ngayon, aktibo pa rin siya sa live performances at collaborations. Maraming fans ang nagsasabing mas matured na ang kanyang boses, mas may lalim, mas may kwento. At kahit hindi siya palaging nasa headlines, nananatili siyang respetadong pangalan sa OPM. Isa sa mga pinaka-emosyonal na yugto ng kanyang buhay ay ang pagtupad sa pangako sa kanyang ina. Matagal niyang pinangarap na mabigyan ito ng sariling bahay, isang simbolo ng lahat ng sakripisyo na kanilang pinagdaanan. Nang tuluyan itong matupad, hindi lang yun simpleng material na bagay. Isa itong patunay na kahit gaano kahirap ang simula, may posibilidad pa ring magbago ang takbo ng buhay. Kung titignan ang buhay ni Bugoy Drilon ngayon, makikita ang malaking pagbabago kumpara noon. Hindi na siya ang batang nangangarap lang sa dilim ng probinsya. Isa na siyang artist na dala ang lahat ng aral mula sa kanyang pinanggalingan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi niya nakakalimutan ang kanyang ugat. Sa bawat kanta, naririnig pa rin ang batang naglilinis ng kantin. Sa bawat performance, naririnig ang anak na natutong magpatawad. At sa bawat ngiti, naroon ang lalaking alam kung gaano kahalaga ang bawat hakbang sa kanyang paglalakbay. Dahil ang kwento ni Bugoy Drilon ay hindi lang tungkol sa kasikatan. Ito ay kwento ng isang batang lalaki na ginamit ang musika para maghilom, magpatawad at magpatuloy. Mula sa putik ng bukid hanggang sa liwanag ng entablado, isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung saan ka nagsimula, kundi kung paano mo hinarap ang bawat sugat ng nakaraan. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, sa bawat nota ng kanyang boses, may kakaibang tama sa damdamin ng mga nakakarinig. Dahil hindi lang siya kumakanta, ikinukwento niya ang buhay.